Usab kanin. Inutlugikan sa Santos Evangelio, sumala ni San Marcos. Unya iniya si Jesus sa yuta o sa Pero, kung bilakaw natas sa Sidon at sa lanaw sa Galilea, agi sa yuta sa Decapolis. Kung may sa katao na umol naman, nagipadala sa pipila ka mga tao ngadto kay Jesus. Ug mihangin sila kaniya nga iyang kamot itapilon niya sa tao. Busa ipahilayon siya ni Jesus sa mga tao o gikutong niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Ug unya itutuan niya ang iyang mga tudlo o iyang gihingkap ang bilang sa tao. Ug mihangad si Jesus sa langit, nagkupaw siya ug miingon sa tao, ipata nga sa ato ba maabli ka. Diha-diha nakadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. Ug ipinahan silang tanan ni Jesus sa diling pagpanugilon ini ang bisan kinsa. Apan ilabihan noon nilang pagpanugilon ini. Ug natingala padayon ang tanan ug miingon sila, maayo kayo niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bumol, iyang ihimo nga makadungog ug ang mga ama makasunod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ka, Kristo. Happy Sunday, may gabi sa tanan. Ngayong gabi, Sa yuta nga karong adlaw, piyesta ni mga Mary. Pero ang Christmas, green, na to ang mataglo white. Kay sa yuta na natulong man sa Domingo, so ang mas mulabaw ang sa adlaw at Domingo na liturgy. Pero tungkol kay ikan ko sa St. Mary's Theology, ang piyesta kagaminan, kaya ang patron ang atong mahal na Virgin Maria, so tuguti ko masugdan ako ang atong pamanagdong diha na sa kinaiyan ug bertod sa atong mahal na inahan Virgin Maria. Malapit na lang ito imahin. Okay. Kung nakabantay mo, nga naman sagad sa mga kulangway o mga picture ni Mama Mary, gamay ang bakpa, dako ang talungan. Ay lang yung tanawa yung tapat, ha? Nga naman, kay sagad, hindi kayo siya bumangiran, hindi po chismosa. Gamay ang iyang mga pulong, pero dako ang iyang nalunggan diha sa pagpaminaw sa pagtutulog sa Diyos. So muli usap nga nindot kaayo na bertod sa atong mahal na inahan Virgin Maria. Maantigo siya mapaunsanon nga naminaw na mati sa pagtutulog sa Diyos. Agabi na ay usa ka bubog na video sa social media diin na nagpaalot, no? Kabalungan ka nagpaalot sa barbershop. Kunya human sa alot, ning sulbog ang paalot sa iyang tipara, sa iyang rayban, kay butan kay ang mga customer. Yan, bunod siya 1,000 nihatag sa barbero. Yan, nilapaw. Ang usa nga tapan, ang dali-dali ugkuhin sa customer na butang. Pero namuot ko kay dipun siya makatapang kay amang Matias. No? So, ino na siya. No? Tingala na lang. Napura kong katawa, pero nahilumdum ko karon sa Ebanghelyo. Na diha sa mga pagbasa, nindot kayo nga pamalantungan nato ni ikataw maagtulo nga Domingo ang kaayo sa Ginoo. Una sa tanan, kamo ipahilumduman o ako nga diha sa mga pagbasa magmaisog o gayaw nga hadlok
Moanha ang imong Dios aron pagpalimalos imong kaaway o iya ka mo luwaso. Diya sa panaw sa kinabuhi, posible na atas kaabunda, posible na atas problema, na atas krisis o mga pagsulay. Pero ipahinag naman kita, be optimistic at all times. Una ang saga nga pahindong ka nato, na ay Diyos nga nasayo sa atong kahimta. Gani, diya sa kaduhang pagbasa, mas klaro man nga pagtratar sa Ginoo o sa Dios sa iyang katawhan diya sa sulat ni Santiago, niingon mga igsuon kamo nga nagtuo sa atong halangong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Diha sa dagway sa kinabuhi, diha sa panaw sa kinabuhi, usahay silipit magita, usahay magigita sa mga tao nga ato ang suudon, sa mga tao nga atong paminawon, sa mga tao nga kumbaga ihatag og interes sa atong mga kaugalingon nga mga agenda. Yang usahay ubas kini diya sa status kung arangan dato mahayo ang pagtagan, kung mahayo pamispi nakahuman ang eskwela, maayo ang atong pagpaminaw sa ilang mga pulo. Pero ordinaryo gani, yano, kabus, akilinos, usahay mura pagduha-duha na maniyaka ta sa atong isig katao. So dito ang ikaduha ng pahibang mo, angayan yung pagtagan ang mga tao. Nga diha, sa ato ang kinabuhi sa Diyos, niingon siya sa katapusan na bahin, ang Diyos sa pili sa mga kabus in kalibutan, aron manimong dato sa pagtuo, ug aron makapanag-iya sa inalian, nga iyang isaan sa tanan nga nalihugma kayo. So diya sa pagpanaw sa kinabuhi, ang atong paninamutan, dili lang ang mga bibig o katulog na itudlog sa kalibutan. Na advertisement na niya ito, para kanino ka ba bumabaho? Sa iyo ka, magigikanan ng kamon mo para sa pag-asinso sa kinabuhi. Ang inyong mga anak, maka-eskwela, makahuman ng eskwela, makahuman tuod, makatrabaho, unya mataas ang sa kinabuhi. Pero hindi niramakitong ang tanan. Matao na napoy mamatay, na napoy musulod na cycle, para hindi niraba ang tanan. Na ang Puyo pa, pagpuyo. sayo ka na ang ganti tanan na kung pagpanikamo, wala din tuwa sa inhalian sa lahat. Diyan sa Ebanghelyo, ang ikatulong ng mensahe, nindot tayo nahakit ka na itong tanan. Ipata sa ato pa maabli. Kung ang Diyos nagpilit sa kabus ng kalibutan aron mahimo na dato, na kung sa kahulangan may diya sa pagkabiliban, na daghan ang mga amang, daghan ang mga buta, hindi lang ang pisikal na pagkabuta o pagkaamang. Sa iyo ang atong palaluman, ang atong pabalando, makasigot kita ng mga dagko pa ng mga kabaturan, na mga mayroon mo, mga ordinaryong na tao, ilong ug walay tingin sa katilipan. Ang mga kabus ug walay kamtangan, walay naabot diha sa ilang edukasyon, walay tingin diha sa katilipan. Mao ni ang realidad sa kalibutan. Pero ipahinong man kita, maabli kita ang atong mga bakba, maabli kita ang atong mga lalugan. Nakapantay mo, kung ang tao bitaw na sa ukol, anak bang dali kang suko, ningon na ba si Padre siya na ukol,
mga mga bulan-buhay sa mga tao gusto matulog-impyerno. No? Pagundong siguro na nga moingon, sige lang bugto, sige lang bugta ang dagway, bisa na simpahan, bugto mga dagway, dili mo panginoon. Ningon siya si Santo Papa Francisco, smile, even if life is difficult. Kaya sa'yo na diha sa ato ni mga smile, makita na to ang ginagmay na detalye, see miracles in life. And that's smile. So sakto sa ito pa nalupahiyon ta sa kinabuhi, dili lang magpapilitas kabutan sa atong paano. Tagtanan na ikit at nalipasan sa kinabuhi. Posibleng mga pamilya, mga asawa, mga bata, mga anak, o mga problema nga ato ang ihangin hangtod karon. Financial, physical, mental, o psychological. Wala na ikaduha, katong mga tao na dali na masuko sa putol. Kunya, dugay na ba maulihan? Mga tao, ay tanaway, mga tao. Pero ang katapusan ng ikuyaw, pagkagut na tanan, katong tao na gusto pang mamatay. Kaya ang tao na mamatay, kita na natuto at tumungil sa langit. Pero di bagay taan ta, kuyawan taan. Pero mo niya mulang buhay, wala na diha sa atong ibanghelyo karon. Nindot nga makakita sa may nakutahangin ini nga maaplika, mahimo tang tinuod nga mga saksi na Kristiyanos. Dahil sa pamatiyon, niduol ng Ana Teresa o giingon, I live like an animal, but I am going to die like an angel. I live like an animal, but I am going to die like an angel. Ano bang selfless na pag-alaga? Selfless na pagtahan sa kaugalingon. Upo na ang kinabuhi sa kumaminahan Virgin Maria. Karoon sa iyong i-extend po Francis ang synodality, ang usa ka simbahan na nagpanaw kuyo, usa ka panglantaw, usa ka simbahan ang katawhan sa Dios na kuyo sa panaw o nagpaminaway sa kabubuton sa Dios ala kanagunan. So, habitat, makadumog, makakita, istorya, umubalo sa kamatulan. So, mga isunod, mga iyong sa grasya, sa iyong nata na in the basic foundation sa Catechism, Genesis chapter 1, 26 nga to sa 30, everything that God was created was beautiful and good. Manang ingon ang Ebanghelyo, maano kayo niyang pagkabuhat ang tanan. Pero sa ita, sa panahon sa kinabuhi, dili po haruhay ang nindot na termiladra nagkagit-ilay. Ang mga batanan hindi makasakutusahay sa naglutin ng mga termino. Nagkagit-ilay, nagkalinasa, wala na kahaksay. Sumuna ang may sunod, pangayon na ito ng grasya. Naagtata sa kinaiyak na maantigo maminaw. Kung diha sa pagpaminaw, kita makahimo sa pag-alaga. Kung na ang ibuhat ni Santa Maria, naminaw siya mapausan sa pagbubuton sa Diyos kung ibuhat siya ini na malipag. Panibig.
Di. Di.